Ang isang zinc-copper alloy sheet ay pinipindot sa manipis na mga sheet. Pagkatapos, ang buong metal sheet ay ginagawang bala ng makina. Matapos mapuno ng sapat na pulbura, isang steel bullet ang ikinakabit. Kaya, isang bala ng AK-47 ang nabuo. Ang bagong gawang bala ay bumabagsak sa lugar ng pagsusuri ng kalidad. Pinipili ng mga manggagawa ang bawat may depektong bala at itinatapon ang mga ito. Pagkatapos, ang mga bala na nakapasa sa pamantayan ay binabalot sa mga batch. Inilalagay sa mga kahon ng bala. Una silang dinadala sa ibayo ng karagatan sa pamamagitan ng barko, papunta sa mga war zone, at mula doon ay dinadala sila ng mga pick-up truck sa front lines, at ibinibigay sa mga sundalo, kapag ang bala ay nakakarga na at pinaputok. Ito ay kumukuha ng isang buhay, bawat taon sa buong mundo. 14 na bilyong bala ang nagagawa. Sa likod ng bawat bala ay isang malamig na bangkay. Bagaman ang paggawa ng mga armas ay ginagawa ng ilang malalakas na bansa, ang pagbebenta nito sa mga war zone ay madalas na ginagawa ng mga individual. Si Yuri Orlev, dating isang chef, ay ang napili. Sa kanyang unang pagpupuslit ng armas, napansin na siya ng Interpol. At sa loob lamang ng 10 minuto ay maabyutan na nila ang cargo ship. Gayunpaman, hindi natinag si Yuri at nanatiling kalmado. Inutusan niya ang kapitan na baguhin ang direksyon para makakuha ng oras. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na burahin ang pangalan ng barko at palitan ito ng Kono. Ang pangalang inirehistro niya sa Netherlands. Kasabay nito, kailangan ding palitan ang bandila ng Netherlands. Ngunit ang problema, walang bandila ng Netherlands sa barko. Sa gitna ng kagipitan, nakahanap si Vitaly, ang kapatid ni Yuri, ng bandila ng France. Kung iikot mo lang ang bandila ng Pransya, magiging bandila na ito ng Netherlands. Nang marinig ito, pinuri ni Yuri ang kanyang kapatid bilang isang henyo. Nang handa na ang lahat, dumating na rin ang high-speed boat ng Interpol. Karaniwan, lalagyan ni Yuri ng radioactive chemical label ang mga container, na naglalaman ng mga armas para malinlang ang mga awtoridad. Ngunit sa pagkakataong ito, si Jack Valentine ang namumuno sa humahabol na grupo. Ang pamilyar na kaaway ni Yuri, hindi nagagana ang lumang paraan kay Jack. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na buksan ang mga container para suriin. Gayunpaman, nang bumukas ang pinto ng container, isang tumpok lang ng patatas ang bumagsak. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, naglabas sila ng matapang na amoy na parang chemical na radiation. Nakakatakot, ngunit alam ni Yuri na hindi pa rin ito sapat na ligtas. Binayaran din niya ang mga intelligence officer para magbigay ng maling impormasyon kay Jack. Sa tamang oras, sa serye ng pinagsamang aksyon na ito, umuwi si Jack na walang dala, hindi alam na sa ilalim ng tumpok ng patatas ay isang malaking imbakan ng armas. Kakalabas lang ni Yuri kay Jack, pero may bago na naman siyang problema. Nang dumating siya sa teritoryo ng mga mamimili, sinabihan siyang wala silang pera. Ang tanging paraan ay makipagpalitan ng kontrabando. Sa simula, nagalit si Yuri at ayaw pumayag, ngunit agad na naglabas ng baril ang kabilang panig at itinutok sa kanya. Nang makita ito, agad ding naglabas ng baril si Vitaly para lumaban. Ngunit alam ni Yuri na kapag nakikipag-ugnayan sa demonyo, kailangan niyang maging kalmado. Kaya kahit tamaan siya ng bala, pinili pa rin niyang magtiis at pigilan ang kanyang kapatid. Ang hindi inaasahan ni Yuri ay si Vitaly, pagkatapos makipag-ugnayan sa ipinagbabawal na gamot, ay nalulong. Upang hindi na lumala ang kalagayan ng kanyang kapatid, walang nagawa si Yuri kundi dalhin si Vitaly sa isang rehab center. Ngunit hindi alam ni Yuri na siya mismo ay nalululong din sa ibang bagay. Ito ay si Ava Fontaine, ang beauty queen ng kanilang bayan na kanyang kinahuhumalingan. Lumabas na mula pa noong 50 taong gulang si Yuri ay may gusto na sa babaeng ito. Ngunit dahil sa kanyang ordinaryong hitsura at mas ordinaryong pamilya, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong lumapit sa kanyang diyosa. Hanggang kalahating taon na ang nakalipas, sa restaurant na pag-aari ng kanyang pamilya, nasaksihan ni Yuri ang isang madugong paglilinis. Sa pagitan ng mga gang, ibang-iba ang pakiramdam kumpara sa panonood ng balita. Habang lumilipad ang mga bala, ang buhay ay maaaring mawala sa isang iglap. Agad na napagtanto ni Yuri na kumpara sa pagkain, mas kailangan ng tao ang mga baril at bala. Iyon ang mga pangunahing pangangailangan para mabuhay. Kaya naman nagsimula siyang pumasok sa negosyo ng armas sa pamamagitan ng isang tagapamagitan. Nakilala ni Yuri ang Russian Mafia at nakabili ng submachine gun. Una sa lahat, para matapos ang unang transaksyon na ito ng maayos, marami pang kailangang matutunan si Yuri.
Nang makilala niya ang mamimili, mabilis siyang nagsalita, ipinaliwanag niya ng detalyado ang mga katangian ng baril. Bagaman maliit ang baril na ito, hindi ito ordinaryo. Ang ingay nito ay napakababa. Kahit na itutok mo sa akin ang lahat ng bala ngayon, hindi gising ang natutulog sa kabilang kwarto dahil sa putok. Nang marinig ito, agad na nag-load ang mamimili at itinutok ang baril kay Yuri. Ngunit mabilis na nakatugon si Yuri. Kung gagawin mo talaga iyan, hindi mo na magagawa ang malalaking negosyo sa akin. Hindi ibig sabihin na si Yuri ay ipinanganak para maging smuggler ng armas. Ngunit dati gusto niyang iwasan ang karahasan habang buhay. Ngayon naintindihan niya na dapat niyang lapitan ang karahasan. Dahil iyon ang likas na ugali ng tao. Sa huli, sa dibdib ng mga balangkas, ang unang sinaunang tao, nakakita sila ng mga palaso na gawa sa bato. Makikita na mula noon, ang mga armas ay palaging nauugnay sa mga tao. Mayroon ng layunin, gusto ni Yuri na isama ang kanyang kapatid na si Vitaly. Si Vitaly ay palaging nagluluto sa restaurant ng kanilang mga magulang. Ngunit ang kanyang mga lutuin ay pangit at hindi masarap. Pinayuhan ni Yuri ang kanyang kapatid na ang pagbabago ng trabaho lamang ang makakalutas sa problema. Sa simula ay ayaw pumayag ni Vitaly, ngunit sa pangungumbinsi ni Yuri, sa wakas ay pumayag na rin siyang sumali. Gayunpaman, sa Amerika, mas marami pang nagbebenta ng baril kaysa sa McDonald's. Kahit gaano pa karaming pagtutuos sa pagitan ng mga gang, mahirap kumita ng malaki sa lokal na lugar. Kaya naman nag-focus si Yuri sa international market. Sa totoo lang, maraming lugar sa ibang bansa ang may giyera noon. Ngayon ay panahon ng Cold War sa komersyo. Ang international market ay monopolized ng malalaking arms dealers, na kumakatawan sa dalawang magkalabang panig. Kaya kung si Yuri gustong makakuha ng parte, kailangan niyang pasilbihan ang isa sa kanila. Nangyari na sa isang international arms exhibition. Nakilala niya ang isang maimpluwensyang tao na nagngangalang Simeon Weiss. Si Weiss ay isang kinatawan ng armas para sa ilang bansa na may digmaan sa Africa. Nagbigay siya ng armas sa magkabilang panig, na nakikipaglaban sa digmaang Iran-Iraq, ngunit tinawag ang kanyang sarili na isang bastos, na may posisyong pampolitika. Sa inisyatiba ni Yuri na bumati, nagpakita si Weiss ng paghamak, at tahasang tumanggi sa harap ng lahat. Sinabi pa niya na hindi ito lugar para sa mga baguhan, dahil si Weiss ay hindi talaga iginagalang si Yuri, isang maliit at walang pangalang mangangalakal. Gayunpaman, hindi inakala ni Weiss na sa huli ay dudurugin siya ng taong hinamak niya. Nang makita na hindi posible ang lehitimong negosyo, napilitan si Yuri na pumili ng underground na paraan ng pagnenegosyo, at sa lalong madaling panahon, umunlad ang kanyang karera. Noong 1984, matapos umalis ang hukbo ng Amerika sa Lebanon, iniwan nila ang napakaraming basurang baril dahil mas mahal ang pagdadala ng mga ito pabalik sa bansa para ayusin kaysa bumili ng bago. Nang makita ang tambak ng mga sandata, agad na nakita ni Yuri ang isang pagkakataon sa negosyo. Kaya binili niya ang lahat ng mga baril na iyon mula sa mga opisyal, sa presyo ng scrap, at ibinenta ang mga ito sa mga ilegal na armadong grupo sa lugar. Sa ganitong paraan, malaki ang kikitain ni Yuri. Ngunit ng araw na iyon, nang matanggap ni Yuri at Vitaly ang pera, nasaksihan nila ang mga terorista na ginamit ang mga baril na nabili nila upang patayin ang mga sibilyan. Si Vitaly, na laging kinamumuhian ng kasamaan, ay gustong tumulong. Ngunit sinabi ni Yuri na wala silang kinalaman dito. Nagbebenta lang kami ng baril, hindi kami nagpapaputok. Kung gusto mong kumita, kailangan mong isantabi ang kabutihan sa iyong puso. Pagkatapos noon, lalong umunlad ang negosyo ni Yuri. Ang mga armas na hawak niya ay naibenta sa lahat ng larangan ng digmaan sa buong mundo. Sa katunayan, hindi kalabisan kung sasabihin na sa 10 nangungunang lugar ng digmaan, 8 sa mga ito ay gumagamit ng kanyang mga armas. Kung wala si Yuri, hindi man lang makapagsimula ng digmaan ang ilang bansa, dahil hindi siya namimili ng kanyang mga customer. Maging sila ay mga pasipista o terorista, maging ito man ay masaker sa pagitan ng mga tribo, o malagim at walang awang panunupil, maging kalaban man o kakampi, basta't magbayad, ibebenta niya ng walang pag-aalinlangan. Para kay Yuri, ang digmaan ay ang hudyat, ang putok ng baril ay ang tunog ng cash register. Minsan, malakas niyang sinabi na mayroong 550 milyong baril sa buong mundo. Sa average, isang baril para sa bawat 12 tao. At ang gusto kong gawin ay bigyan ng baril ang natitirang 11 tao. Pero hindi niya ibebenta ang baril kay Bin Laden. Hindi dahil sa moralidad, syempre, kundi dahil ang cheque ni Bin Laden ay hindi kailanman makash. Bukod pa riyan,
para mas maging maayos ang negosyo. Espesyal na gumawa si Yuri ng isang lihim na bodega. Sa loob nito, hindi lang iba't ibang uri ng armas ang nakadisplay, kundi pati na rin ang mga pasaporte ng iba't ibang bansa at 6 na malita, para madali niyang mabago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi lang yan, para maiwasan ang pagbabantay, nakaimbento pa siya ng iba't ibang uri ng mga code para sa transaksyon. Halimbawa, ang rocket launcher ay tinatawag na ina, ang rocket naman ay anak, at ang paborito niyang AK-47 ay tinatawag na anghel. Kasabay ng paglawak ng kanyang negosyo sa buong mundo, pati ang pera sa bulsa ni Yuri ay lalong damadami, na sa huli ay nakatulong sa kanya upang magkaroon ng sapat na pondo upang habulin ang kanyang diyosa na si Eva. Upang magkaroon ng pagkakataon na mapag-isa kay Eva. Una, si Yuri ay nagplano at nanloko sa kanya upang pumunta sa isang hotel sa tabi ng dagat. Pagkatapos, inarkila niya ang buong hotel, hindi pinapasok ang sinuman. Sa romantikong espasyo na sila lang dalawa, mahirap talagang hindi magkita. Mabilis silang nagkita, nagkakilala, at nagkakilala. Pagkatapos, upang makamit ang layunin ng pag-ibig, muli siyang gumastos ng malaki upang umarkila ng isang pribadong eroplano, at nagbayad para ipinta ang kanyang pangalan dito. Sa ganitong paraan, sa ilalim ng impluwensya ng kapangyarihan ng pera, sina Yuri at ang diyosa ay gumawa ng kaguluhan sa ere. Sa kanilang pribadong eroplano, hindi nagtagal ay nagpakasal sila at naging mag-asawa. Ngunit si Yuri lamang ang nakakaunawa sa mga problema ng pagpapakasal sa isang diyosa. Dahil upang mapanatili ang puso ni Eva, kailangan laging may pera. Ngunit bago iyon, halos nabangkarote na siya sa paghabol sa kanya. Ngayon, ilang buwan na siyang walang transaksyon. Si Yuri ay maaari lamang umasa sa credit card para mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay. Sa kabutihang palad, ang pagbagsak ng Soviet Union noong 1991 ay muling nakatulong sa kanya na makalanghap ng malaking oportunidad sa negosyo. Agad na naglakbay si Yuri pabalik sa kanyang tinubuang bayan, Ukraine. Dahil noong Cold War, ito ay isang mahalagang estratehikong lokasyon. Ang Red Army ng Soviet Union ay nagtalaga ng hindi bababa sa 1,000,000 sundalo dito. At ang pagtatapos ng Cold War ay nangangahulugan na ang buong arsenal ay naging basura. Higit pa rito, mula nang bumagsak ang Berlin Wall, hindi na natatanggap ng sweldo ang mga sundalo kaya naman handa silang magbenta ng armas ng pribado. Pagdating sa Ukraine, agad na hinanap ni Yuri ang kanyang pinsan na si Dmitry, isang general sa ilalim ng pamumuno ni Dmitry. Nasaksihan ni Yuri ang pinakamalakas na arsenal sa kasaysayan. Dito, hindi lang libo-libong baril, kundi pati mga missile, mortar, armored personnel carriers, pati na rin mga tangke at armed helicopter ng buong hukbo. Gayunpaman, sa harap ng ganito kalaking oportunidad sa negosyo, syempre hindi mawawala ang mga kakumpetensya na naglalaway, kabilang na si Simeon Weiss na dating minamaliit si Yuri. Ang kaibahan lang, si Weiss mismo ang nag-alok ng pakikipagtulungan kay Yuri. Ngunit mariin din itong tinanggihan ni Yuri, tulad ng ginawa ni Weiss sa kanya noon. Mayabang pa niyang sinabi, "Dati, ako ang lumapit sa iyo. Ngunit ipinagwalang bahala mo ako. Ngayon, nasa antas na ako na hindi mo na kayang abutin." Ang pahayag na ito ay parang deklarasyon ng digmaan. Agad na nagliyab ang mga mata ng dalawa sa panganib. Pagkalipas ng 2 araw, muling binisita ni Weiss ang base militar. Gustong direktang makipag-usap kay Dmitry, hindi niya inaasahan na tatanggihan na naman siya. Dahil alam ni Dmitry kung paano panindigan ang kanyang salita, bilang pasasalamat, binigyan ni Yuri si Dmitry ng bagong Rolls-Royce. Ngunit habang masayang sinusubukan ni Dmitry ang sasakyan, ito ay sumabog. Kinuha na nito ng buhay, at hindi buo ang kanyang katawan. Naintindihan ni Yuri na ang bomba ay para sa kanya, si Dmitry lang ang malas na namatay. Sa unang pagkakataon, talagang malapit na siya sa kamatayan, na nagdulot kay Yuri ng matinding takot, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang pagpapatuloy sa pagbebenta ng armas. Para kumita pa ng mas malaki, nagpunta si Yuri sa Africa. Dahil sa nakalipas na 10 taon, nagkaroon ng 11 digmaan, na kinasasangkutan ng 23 bansa. Para sa mga nagpupuslit ng armas, ito ay paraiso at pangunahing target ni Yuri. Ngunit pagdating pa lang niya, hinarang na siya ng anak ng isang general. Dahil sa prinsipyo niyang kumita ng pera sa kahit sino. Sumakay si Yuri sa sasakyan ng binata at dinala siya sa isang marangyang palasyo, na lubos na naiiba sa marumi at gibang-gibang tanawin ng lugar. Dito nakilala ni Yuri si Andrei Baptist,
ang nagproklamang pangulo. Kilala si Andre Baptiste bilang isang baliw na mamamatay tao na gumagamit ng malupit na paraan upang alisin ang kanyang mga kaaway. Ngunit nang harapin niya ito, hindi nagpakita ng takot si Yuri. Kalmado niyang ipinakilala ang iba't ibang uri ng baril gaya ng dati. Ngunit habang nagsasalita si Yuri, ipinakita ni Andre sa kanya ang kalupitan ng isang African warlord. Naglagay siya ng bala sa isang revolver. Itinutok ito sa isang sundalo at pinindot ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. Kahit si Yuri, na isang arms dealer, ay matatakot. Bakit mo ginawa iyon? Bahala ka. Sa kabutihang palad, isang segundo lang, nakabawi na si Yuri. Nagkunwari siyang galit at sinabi, kung nagamit mo na ang baril na ito, kailangan mong bilhin ito. Kung hindi, mahihirapan akong ibenta ito sa hinaharap. Hindi inaasahan na si Andre ay hindi lang hindi nagalit, kundi natuwa pa sa mapagmataas na saloobin ni Yuri. Kaya, nagkasundo ang dalawa na magtulungan. Pagkatapos, dinala ng anak ni Andre si Yuri sa isang 2-star hotel. Sa maruming kwarto, mayroon ng 2 magagandang babae na nakaayos. Pero sa kabila ng kasigasigan na ito, si Yuri ay hindi makapag-enjoy. Dahil dito, mas laganap ang HIV kaysa sa trangkaso. Kinabukasan, dinala ni Andre si Yuri upang bisitahin ang kanyang hukbong kabataan. Ipinagmalaki pa niyang sinabi, huwag maliitin ang mga mahihinang bata na ito. Mas epektibo silang pumatay kaysa sa mga matatanda, dahil madalas na hindi nagbabantay ang mga tao sa mga bata. Pagkatapos, diretsong sinabi ni Andre kay Yuri, ang digmaang sibil ay nagpababa sa aking kaban. Kaya maaari ko lamang bayaran gamit ang kahoy o diamante, dahil sa karanasan mula sa nakaraang transaksyon sa drug lord. Sa pagkakataong ito, si Yuri ay napakadesente at hindi nakipagtawaran. Siya ay determinado na pumili ng diamante kaysa sa kahoy. Pagkatapos ng lahat, ang kahoy ay hindi kasya sa malita para dalhin. Hindi lang iyon, natutunan din ni Yuri kung paano magbigay ng serbisyo, na nag-a-adjust ng configuration ng armas batay sa sitwasyon ng labanan, para matulungan ang mamimili na madagdagan ang kalamangan sa battlefield at mabawasan ang casualties. Nang marinig ni Andre ang mga alok ni Yuri, hindi niya napigilan ang mapatili. Tinawag ako ng lahat na warlord. Pero ngayon, mukhang ikaw ang karapat-dapat sa titulong iyon. Habang lumalago ang kanyang negosyo, lumaki ng husto ang kayamanan ni Yuri. Pero hindi niya sinabi sa asawa niya ang tunay niyang trabaho. Kahit na may kutob ang asawa niya na may mali. Pagkatapos ng lahat, paano makakabili ng 18-carat diamond earrings ang isang nagtatrabaho sa transportasyon? Pero hindi rin siya nagtanong o masyadong nakialam. Dahil kahit malaman niya ang totoo, puro kasinungalingan lang ang makukuha niya. Kaya ang tanging magagawa niya ay paalalahanan si Yuri, na huwag hayaang masira ang kanyang pamilya. Sa kabutihang palad, si Yuri ay napakaingat sa kanyang trabaho, at nakakuha siya ng maraming paraan para makaiwas sa pagsubaybay. Dahil dito, nakatakas siya ng maraming beses sa pagsubaybay ng Interpol. Ngunit si Jack Valentine, na laging nakasunod kay Yuri, ay hindi rin basta-basta. Isang araw, pinahanap niya sa kanyang mga tauhan ang basurahan sa ilalim ng bahay ni Yuri. Nakakita sila ng maraming piraso ng papel. Matapos itong buuin, nakahanap si Jack ng mahalagang impormasyon. Si Yuri ay may sariling fleet ng eroplano na nagdadala ng mga kalakal sa West Africa linggo-linggo. Kaya't sinamantala niya ang pagkakataon upang harangin si Yuri sa himpapawid. Maging ang pahayag na kung hindi siya lalapag sa itinalagang paliparan, agad niyang babarilin ang eroplano ni Yuri. Nakita ito ni Yuri at agad na tinawagan ang hukbo sa harapan. Ngunit hindi niya inaasahan na nahihirapan din sila sa panahong ito. Dahil hindi sila matulungan, napilitan si Yuri na utusan ang piloto na sumugal sa paglapag sa highway sa ibaba dahil kung lalapag siya sa itinalagang lugar, tiyak na mahuhuli siyang may ebidensya at makukulong habang buhay. Naniniwala si Yuri na hindi maglalakas loob ang eroplano ng pulisya na gawin ang ginawa nila. Ang paggawa nito ay makakatulong sa kanya na makakuha ng 1 oras. Sa huli, matagumpay na nakalapag ang eroplano ni Yuri. Ngunit ang mga kasamang piloto, pagkababa ng eroplano, ay agad na tumakas. Iniwan si Yuri at ang buong kargamento ng armas sa eroplano. Dahil ayaw nilang mahuli kasama ang ebidensya. Ngunit kalmado pa rin si Yuri at hindi natinag. Binuksan niya ang pinto ng compartment ng eroplano. Tinatawag ang mga kalapit na refugee. Tapos ipinakita ni Yuri sa kanila ang dami ng armas at sinabing ibibigay niya ito ng libre ng walang anumang kondisyon. Sa Africa, minsan mas kapaki-pakinabang ang armas kaysa sa mga diamante. Kaya sa isang iglap,
nagdatingan ang mga refugee, at inagaw ang lahat ng dala ng mga tripulante, na inabot ng buong araw para buhatin, sa loob lang ng 10 minuto. Nang dumating si Jack kasama ang mga tao, matagal nang nawala ang ebidensya. Nang makita ito, nais ng mga tauhan ni Jack na agad na patayin si Yuri. Sa anumang paraan, ito ay ang African Savannah, isang malawak na lugar kung saan walang nagmamalasakit, kaya't ang pagpatay sa kanya ay hindi mapapansin. Ngunit si Jack, na buong buhay niyang hinanggad ang katarungan at hustisya, ay hindi nais na makinabang sa sarili, lalo na ang gumamit ng parusang sarili. Kaya't sa loob ng saklaw ng batas, nagpasya si Jack na ikulong si Yuri sa loob ng 24 na oras. Dahil sa bawat segundo na malimitahan ang kalayaan ni Yuri, maaari itong maging sanhi ng pagkaantala ng paglabas ng armas sa merkado. Isang segundo na makakatulong sa mga inosenteng matatanda at bata sa mundo, na mabuhay ng isa pang segundo. Pagkatapos, umalis si Jack kasama ang mga tao, iniiwan si Yuri na mag-isa. Dahil umaasa si Jack na pahihirapan ng mga lokal si Yuri. Ngunit ang mga refugee dito, sa halip na pumatay para sa kasiyahan, mas gusto nilang kalasin ang eroplano para ibenta. Habang nakikita ang eroplanong nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar na unti-unting nawawala, hindi natinag si Yuri dahil alam niyang iyon ang likas na batas ng buhay. Parang mga hina na kumakain ng bangkay, mga buwiter na kumakain ng buto. Isang araw matapos palayain si Yuri, gaya ng inaasahan, ngunit habang pagod siyang naglalakad pabalik sa hotel, natuklasan niya na matagal nang naghihintay si Andre. Nagdala pa siya ng malaking regalo para kay Yuri. Nalaman niya na si Simeon Wise, ang mortal na kaaway ni Yuri, ay nagtangkang magbigay ng armas sa kalaban ni Andre. Hindi inaasahan, nahuli at inaresto ni Andre si Wise. Alam ni Andre na palaging gustong patayin ni Wise si Yuri, kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang gawin ang isang bagay. Hayaan si Yuri na personal na patayin ang kanyang kaaway. Si Yuri ay nabubuhay sa gitna ng digmaan taon-taon, ngunit hindi pa siya nakapatay ng tao gamit ang sarili niyang mga kamay. At ayaw niyang pumatay ng tao si Andre ay napansin ng pag-aatubili ni Yuri. Kaya't ipinasok niya ang baril sa kamay nito at pinaputok. Sa unang pagkakataon na pumatay ng tao gamit ang sarili niyang mga kamay, biglang nakaramdam ng matinding pagsisisi si Yuri. Upang takasan ang pakiramdam na iyon, pumunta siya sa isang bar. At sa unang pagkakataon ay sinubukan ng ipinagbabawal na substansya na pinaghalong droga at pulbura. Pagkatapos noon, si Yuri ay nagpagala-gala sa mga kalye na parang multo sa kanyang pagkalito. Nakita niya ang isang batang babae na walang kamay at nagtanong, "Tatubo pa ba ang kamay mo?" Sa sandaling iyon, nalito si Yuri. Lalo siyang nasaktan at naguluhan. Samantala, upang makahanap ng pahiwatig, nilapitan ni Jack ang asawa ni Yuri. Umaasang magbibigay siya ng ebidensya ng krimen. Bagaman paulit-ulit na sinabi ni Ava Fontaine na hindi siya naniniwala at diretsahang pinalaya si Jack sa bahay. Nang bumalik si Yuri, nakahubad siya na nakaupo sa kama. Dahil pakiramdam ni Ava, lahat ng ibinigay ni Yuri sa kanya ay puno ng dugo at karahasan. Nang marinig ito, hindi na nagtago si Yuri at nagdahilan na ang mga ginawa niya ay hindi lumalabag sa batas. Sa halip, tinutulungan nito ang mahihina na ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit hindi pinansin ni Ava kung legal ba ito o hindi, dahil mali na ang mismong paggawa nito. Nalaman na ang mga magulang ni Ava ay namatay dahil sa mga bomba noong digmaan. Nagalit siya sa digmaan at sa mga nagbebenta ng armas. Ngunit si Yuri ay ang asawang mahal niya. Sa sitwasyong ito, tanging si Ava lang ang makapagpapayo kay Yuri na iwanan ang kanyang trabaho upang hindi niya mawala ang kanyang minamahal na asawa at masayang pamilya. Nagpasya si Yuri na iwanan ang pagbebenta ng armas at magsimulang magtrabaho ng marangal. Bagamat maliit at mahirap ang kinikita niya, tinupad pa rin niya ang kanyang pangako sa loob ng kalahating taon. Hanggang isang araw, biglang dumating si Andre Baptiste. Sa panahong ito, lumalala ang digmaang sibil sa Liberia. Kailangan ni Andre ang tulong ni Yuri upang makakuha ng armas. Sa simula, mahigpit na tumanggi si Yuri, ngunit nang si Andre inabot sa kanya ang isang malaking diamante, agad na nagpasya si Yuri na magsuot ng salamin upang itago ang kanyang sarili. Hindi lang dahil sa kinita niya sa nakalipas na kalahating taon, ay hindi kasing dami ng kinita niya sa kalahating minuto ng pag-uusap na ito, kundi dahil sa pagpupuslit lang ng armas. Natagpuan ni Yuri ang kanyang halaga at napakinabangan ng kanyang talento. Upang hindi maghinala ang kanyang asawa, ginamit ni Yuri ang dahilan na magtatrabaho siya ng ilang araw. Ngunit nangako na tiyak na uuwi siya sa linggo, para makapagbakasyon kasama ang pamilya sa dagat.
Bagaman sa panlabas ay naniniwala si Ava sa kasinungalingan na iyon, ngunit sa kanyang puso, nagdududa pa rin siya. Nagdahilan siya na dadalhin ang anak sa swimming lesson, saka bumaba ng hagdan. Pagkatapos, umupo si Ava sa kotse, naghihintay kay Yuri na lumabas, saka sinundan ito hanggang sa isang lihim na bodega. Dati, sa tuwing sinusundan, nahuhuli ni Yuri, ngunit hindi niya naisip na ang mismong minamahal niyang asawa, ang susunod sa kanya. Kaya't naging kampante si Yuri, at ito ang simula ng pagtalikod ng lahat sa kanya. Pagkatapos kunin ni Yuri ang gamit at umalis, dinala ni Ava ang kanyang anak sa harap ng bodega, ngunit sinubukan niya ng maraming beses ngunit hindi pa rin mabuksan ang lihim na kandado. Nang malapit ng sumuko, lumingon si Ava sa kanyang anak. Pagkatapos, determinadong inilagay niya ang birthday ng kanyang anak. Tulad ng inaasahan, agad na nabuksan ang password. At pagpasok sa loob, nakakita siya ng nakakatakot na dami ng armas. Kasama ang maraming pekeng pasaporte at mga talaan ng maruming pera. Hindi na kinaya ni Ava, kaya nagpa siya siyang iwanan si Yuri. Samantala, kinukumbinsi ni Yuri ang kanyang kapatid na si Vitaly, na sumali muli, dahil wala na siyang ibang mapagkakatiwalaan kundi si Vitaly. Kailangan ni Yuri ng tulong at proteksyon mula sa kanyang kapatid. Si Vitaly, na nagbago na, ay hindi lang matagumpay na nakalaya sa adik sayon, kundi nakahanap pa ng babaeng gusto niyang pakasalan. Ngunit sa pagitan ng pagmamahal sa kapatid at pag-ibig, pinili pa rin ni Yuri ang una. Pagkatapos nito, ang magkapatid ay pumunta sa Liberty at ligtas na naihatid ang mga kalakal kay Andre. Ngunit sinabi ni Andre na ang kargamento ay kailangang ilipat sa kalapit na bansa upang matanggap ang huling bayad. Napilitan sina Yuri at Vitaly na samahan ang anak ni Andre. Nagdadala ng armas pero sa daan, ang anak ni Andre ay walang pakundangan at bastos na naninira. Tinawag ang sarili na malayang mandirigma, pero ang pinakamalalaya ay kadalasang nagnanakaw ng kalayaan ng iba habang nakikipag-ugnayan sa mga barbarong ito. Nasaksihan ni Vitaly ang pagpatay sa dalawang inosenteng ina at anak. Dahil dito, mas lalo siyang nagdusa at nagpa siya na kanselahin ang transaksyon. Dahil kapag ang mga malupit na ito ay may hawak na baril, mas marami pa silang walang awang pagpatay na gagawin. Hindi maaaring maging kasabwat ni Vitaly ang mga ito. Pero pinayuhan pa rin ni Yuri na gaya ng dati, hindi ito tungkol sa atin. Hindi rin tayo ang nagpasimula ng digmaan. Bukod pa rito, kung hindi natin sila bebentahan ngayon, may ibang nagbebenta ng armas na magbebenta sa kanila bukas. Nang marinig iyon, napagtanto ni Vitaly na nawala na ang kaluluwa ni Yuri. Kaya pinili niya ang isang matinding paraan ng paglaban. Kinuha ni Vitaly ang 2 granada, inalis ang safety pin, at buong tapang na inihagis sa truck na puno ng armas, ngunit hindi pa siya nakakatakbo sa pangalawang sasakyan. Tinamaan si Vitaly ng bala ng isang bumagsak na paratrooper. Hindi pa rin siya sumusuko at pilit na inaalis ang pin ng huling granada sa kanyang kamay upang linisin ang maruming lipunang ito, ngunit hamarang si Yuri sa kanya. Habang umiiyak, ibinalik niya ang safety pin. Ipinikit ni Vitaly ang kanyang mga mata na may matinding galit. Kahit nawalan ng mahal sa buhay, kahit matindi ang sakit, patuloy pa rin ni Yuri ang transaksyon dahil kahit ipagpatuloy man o hindi, ang namatay ay hindi na makakabalik. Dahil sa kakulangan ng kalahati ng mga armas, kalahati lamang ng mga diamante ang natanggap ni Yuri tulad ng napagkasunduan. Pagkatapos ng transaksyon, agad na naganap ang isang massacre. Ngunit hindi nahiya si Yuri dahil naniniwala siyang kahit wala ang kanyang mga armas, marami ng massacre ang nangyari sa bansang ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yuri na naging katulad na siya ni Andre. Pagkatapos, upang walang maiwang ebidensya at bakas, nagbayad si Yuri ng $20 sa isang doktor sa Liberia upang alisin ang lahat ng bala mula kay Vitaly at gumawa ng pekeng death certificate na ang sanhi ay heart failure, ngunit marahil ay kulang ang bayad o mahina ang kasanayan. May natitirang bala sa katawan ni Vitaly. Ang balang ito, kasama ang akusasyon ni Ava, ang nagpatuli kay Yuri at ikinulong pagdating niya sa bansa. Habang nakakulong, tinawagan ni Yuri ang kanyang asawa at mga magulang. Ngunit iniwan siya ni Ava kasama ang kanilang anak, at ang kanyang mga magulang ay tumalikod sa kanya dahil sa labis na kalungkutan. Sa puntong ito, tuluyan ng tinalikuran si Yuri. Ngunit nang ilabas ni Jack Valentine ang lahat ng ebidensya para tanungin si Yuri, at sinabing maaari siyang mahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Hindi natakot si Yuri dahil alam niyang ang pinakamalaking tagapagbenta ng armas sa mundo ay ang malaking boss ni Jack, o sa madaling salita, ang presidente ng Amerika. Mas marami pa siyang armas na ibinebenta sa isang araw kaysa kay Yuri.
sa buong taon. At para patuloy na kumita sa pagbebenta ng armas, kailangan ng presidente ng mga smuggler tulad ni Yuri para dalhin ang mga armas sa mga kalabang bansa, at magsimula ng digmaan. Sa simula, hindi makapaniwala si Jack na ang bansang lagi niyang pinagkakatiwalaan ay kasing dumi at kasing brutal. Ngunit hindi nagtagal, nakuha niya ang sagot mula sa kanyang direktang superior. Sa huli, hindi lang nakalaya si Yuri, binigyan pa siya ng malaking halaga ng pera bilang bayad pinsala sa pagkakakulong. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang kanyang black market na negosyo ng armas. Nagdadala ng armas sa buong mundo. Ang Lord of War, sa direksyon ni Andrew Niccol at pinagbibidahan ni Nicolas Cage, ay isang drama film na ipinalabas noong 2005. Ang pelikula ay hango sa totoong pangyayari. Sa paggawa ng pelikula, gumamit ang production team ng mahigit 3,000 totoong AK-47. Ang unang dahilan ay dahil mas mahal ang mga prop na baril kaysa sa totoong baril. Ang pangalawang dahilan ay dahil nakatanggap sila ng suporta malaki mula sa mga arms dealer, pati na rin ang buong hanay ng mga tangke sa pelikula ay tunay. At ang hanay ng mga tangke na iyon ay pagmamay-ari ng isang negosyante. Ang mga ito ay nakasulat upang maiwasan ang maling pagkaunawa kapag kinukunan ng eksenang ito. Nagbigay ng paunang abiso ang production team sa NATO. Sa paningin ng ordinaryong tao, si Yuri ay isang tunay na negosyante ng kamatayan dahil saan man siya pumunta, doon nagaganap ang digmaan. Saan man siya pumunta, nagkalat ang mga bangkay, ngunit hindi nakaramdam ng pagsisisi si Yuri tungkol dito. Kahit naiwanan siya ng kanyang asawa, mga anak, at magulang. Kahit na ang kanyang sariling kapatid ay mamatay ng walang sala, hindi pa rin niya isusuko ang kanyang negosyo ng armas. Dahil sa pananaw ni Yuri, ang armas ay isang kasangkapan lamang. Hanggat hindi siya ang nagpapaputok o pumipilit sa iba na lumaban. Kahit gaano karaming tao ang mamatay, hindi niya ito kasalanan. Dagdag pa, kung hindi niya gagawin, may iba namang gagawa. Hindi magbabago ang mundo dahil lamang sa kanyang ginawa. Minsan sinabi ni Yuri na ang mundo ay sa huli ay pamamahalaan ng mga nagbebenta ng armas dahil ang iba ay abala sa pagpatay sa isa't isa. At ang sikreto sa kaligtasan ay ang hindi kailanman makisali sa digmaan, lalo na ang hindi makipag-away sa sarili. Ang pinakamalakas na punto ni Yuri ay kapag nakapagpasya na siya, maging tao man o bagay, hindi na siya magbabago. Tulad ng babaeng nagpatibok ng kanyang puso sa unang tingin. 10 taon na ang nakalipas, 10 taon na ang lumipas, pinahahalagahan at mahal pa rin niya ito. Pagkatapos unti-unting pumasok sa negosyo ng pagbebenta ng armas. Kahit anong balakid pa ang dumating, hindi kailanman nagduda o nakipaglaban si Yuri sa kanyang sarili. Sa puntong ito, marahil ay katulad siya ng lalaki, parehong matatag sa kanilang mga prinsipyo, parehong tapat sa kanilang sariling kalooban, hindi tulad ni Vitaly. Ang kapatid ni Yuri, si Vitaly, ay palaging nakikipaglaban sa kanyang sarili, hindi makapili ng mapayapang buhay. At hindi rin niya lubos na matanggihan ang tukso ng pera. Dahil dito, palaging nagugulo ang kanyang kalooban, at sinubukan pa ni Vitaly na takasan ng katotohanan sa pamamagitan ng ipinagbabawal na gamot. Bagaman sa huli ay napanatili niya ang katarungan sa kanyang puso, ngunit kailangan niyang bayaran ito ng sarili niyang buhay. Ang mga tao ay madalas na nagdurusa dahil sa kawalan ng katatagan, na humahantong sa pagkahulog sa mahirap na sitwasyon na mahirap pagpilian kahit na sa huli ay nakagawa na ng desisyon. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, mararamdaman pa rin nila ang pagsisisi at pagkabigo, dahil hindi nila pinili ang natitirang posibilidad ngunit kung mayroon kang matatag na pag-iisip tungkol sa lahat ng bagay, hindi ka mag-aalinlangan lalo na hindi mo sasaktan ang iyong sarili. Ang layunin ay magiging mas malinaw at tiyak din. Ang mundong ito ay walang ganap na perpeksyon. Sa katunayan, ito ay likas na ang pag-iral ng magkasalungat at magkasalungat na panig. Walang perpekto at walang makakapagpasaya sa lahat. Dahil ang bawat isa ay may sariling pananaw, at ang iba't ibang pananaw ay magdudulot ng iba't ibang pagtingin sa parehong bagay. Ang magagawa natin ay hindi habulin ang pagiging perpekto, kundi panindigan ang ating mga prinsipyo at manatili rito hanggang sa huli. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon nito, habang ang halaga ng isang review ng pelikula ay nasa damdamin. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Salamat sa panonood. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba.